Welcome back again to my YouTube channel, Pots TV! Well, kung mapapansin nyo, isang malawak na paligid. Ito po yung tinatawag naming Candy Cane Park. So, dito malimit ko dinadala yung mga bata. Hey, push me higher! Push me higher! Naglalaro sila dun sa parke na yon. Tapos itong malapad na areang to, dyan nagtatatakbo sila. Naglalaro sila ng soccer, kapag may dala akong bola, tapos wala, takbo-takbuhan lang sila dyan. So, magandang area to. So, dito ngayon ako magbablog. Kasi gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. Ano yung mga dapat nating tandaan sa pagbili ng mga used car? Dapat ang ating bibilhing mga used car naka-base or naka-license plate kung saan tayo naka-base. Like for example, naka-base kami sa Saskatchewan. So, siguraduhin natin ang used car na bibilhin natin ay license plate ng Saskatchewan. Hi. Sample na lang guys. Bago pa lang kami dito, lack of awareness, wala pa kami nakukuha mga maagagandang impormasyon about sa pagbili ng sasakyan. Nakabili kami ng sasakyan na ang license plate ay Manitoba. Kaya pala napakamura kasi yun ang giging problem namin in the future. Although na-check ko yung sasakyan, na-check ko yung condition ng sasakyan, kaya medyo nalungkot ako ng kaunti guys kasi ang tanong ng aking kaibigan, okay ba yung sasakyan? Sabi ko okay. Pero hindi ko alam na magkakaproblema kami doon sa pagrehistro. Ano bang mga hinihingi kapag ang isang sasakyan hindi naka-register o hindi naka-license plate kung saan tayo naka-base? Hingihan tayo ng instructional, mechanical, o safety check. So, pagka hiningihan tayo ng guys, i-inspectin yung sasakyan natin bago tayo bigyan ng license plate. Nung inspection namin yung sasakyan, ang daming chinek. Ang laki po ng magagastos ng mga ari. So sa madalit salita, yung sasakyan na nabili namin na hindi naka-base dito sa Saskatchewan, hindi namin na-rehistro at hindi namin nagamit. So, waste of money. So kung nakakasigurado na talagang bibili na tayong sasakyan, share ko lang din sa inyo yung advice and tips ko sa inyo. Kapag bago tayo dito sa Canada, or papunta pa lang tayo ng Canada, bakit ko highly recommend na mag-start muna tayo sa step 1? Kasi ang hirap naman po kung pagdating natin sa Canada, yung ating sinusweldo, mapupunta lang sa pagbabayad ng brand new. So, kaya ako sinasabing bumili muna tayo ng used car na good running condition yung sasakyan. Meron po kasi kaming isang kaibigan na nag-migrate sa ibang probinsya at pinakisuyo niya sa amin na ibenta yung sasakyan niya sa halaga ng 15,000K o worth it siguro mga nagkakahalaga ng mga 750,000 pesos ang halaga ng sasakyan niya. Na kung titingnan ko naman sa value ng market, dapat medyo mataas pa, papalo pa siya ng mga 1 million pesos yun ha. Dahil nga gusto niya ng i-sale o ibenta niya na-decide namin na i-post namin sa bentahan. Ngayon guys, bakit ko na i-share sa inyo na-open up ko sa inyo yung ganon. Kung halimbawa pagdating natin sa Canada, kaya pa nating makatiis o makapag-save ng paunti-unti. I would suggest na kung makasave kayo ng mga 10K o 15K na money, tapos bibili kayo ng sasakyan, magandang klase na po yun, magandang kondisyon na yun. Katulad ng binibenta namin sasakyan ngayon. Kasi itong may-ari na to, well-maintained po niya yung sasakyan kasi personal use niya yun. Tapos ang kagandahan nito guys, ang kanyang sasakyan, hindi naglo-long drive ng malayo. So, ang nakakasigurado ko yung transmission, maganda pang kondisyon yun. Tapos yun nga, nung dumating nga yung bibili, chinek niya yung sasakyan, talagang believe sila sa kondisyon. Walang tulo, walang lagutok. Ako naman mismo 100% highly recommend ko naman na talagang ibibenta na maganda yun kasi napakaganda naman talaga. So, kumbaga, bibilhin niya, babayaran niya sa amin ng 15K Canadian dollars, sulit naman yung may-ari na bibili. Yung magiging bagong may-ari sa pagbili ng sasakyan.
Dahil yung may-ari ng sasakyan, napagdesisyonan niya kasing iiwan na lang yung kanyang sasakyan. Actually, yun nga dapat na sanang dadalhin niya, kaya lang nagkaroon siya ng problema during sa pag-alis nila rito. So, nag-decide siya na iwan na lang yung sasakyan. So, na-decision niya na ito na lang daw ang ibenta. Bawat probinsya, magkakaiba po sila ng sistema pagdating sa registration ng car. Hindi yung kung saan ako naka-base, yung lisensya o license plate ko, pwede kong gamitin sa ibang probinsya. Pwede naman siyang gamitin, pero mayroong certain months o certain days na pwede mo siyang gamitin. Pag na ano mo na yon, na kompleto mo na yon, kailangan mo nang i-register sa sasakyan doon sa kung saan ka naka-base. Puntahan natin yung sasakyan na binebenta namin para makita nyo kung bakit ko nasabing worth it nga na bilhin nung bibili nung sasakyan na yon. So, tara guys, punta na tayo. Ay, pupunta nga pala tayo doon sa bahay ni paring Nightwalker. So, sabihin ko na sa inyo ngayon, magkukulab kami, magkukwentuhan kami about doon sa car. Para hindi na kunwari surprise, pero siyempre, mag-aaka ko, pare! Di ba? Pare, kamusta na? Isang hapon mo, ganun lang. Oh, hindi ko na patatagalin guys. Punta tayo, tara, let's go. Guys, nandito na ako ngayon sa kanyang likod. Nandito ako sa garahe ni paring Nightwalker. Nandito nakaparada yung sasakyan. So, tatawagin ko lang ha. Paring Nightwalker! Pakaingay ko. 5 minutes pa daw. Kasi, si paring Nightwalker, alam mo kami dito sa Canada, mga barako. Isang sabi lang ng aming mga commander. Tulad si paring Nightwalker, makikita nyo naman. Sabi ng kanyang misis, balatan mo ang talong. Balat agad. So, 5 minutes pa daw. Kasi hindi niya pwede iwan yun. Siyempre ako nakakanawa. Matapang din ako. Matapang din ako. Matapang din ako. Kaya kahit sino mang tumatawag sa akin, pag mayroong inutos sa akin, siyempre susunod agad. Antayin lang natin guys ha. Pagbubuksan din tayo ng gate ni paring Nightwalker. Kapag nagbebenta tayo ng sasakyan, o kahit used car, make sure natin na pag binigay natin doon sa bibili, malinis. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinis yung sasakyan. Kaya nung dumating yung bibili para tingnan yung sasakyan, ang sabi niya sa akin, napakalinis. Sabi ko, yes. Sabi ko, yes. Tagal niya naka-stack hindi na lumalabas dito. Pakita ko sa inyo guys kung gaano kalinis. Kasi ganito si Pots magbenta ng sasakyan. Kahit used car, kailangan nililinis. Papakita ko sa inyo. Yung sasakyan ng aking kumparing Joyax, nilinisan namin yung sasakyan niya. Ang linis talaga. Kaya nung dumating yung bibili, talagang na-impress. Sa sobrang linis, bibili niya. Ayan na. Ayan na yung kumpare ko. Kumpare kong Nightwalker. Pare Nightwalker! Pare Nightwalker, kumusta? Basta, ang ganda ng tripod. Ay, siyempre, magpakilala ka muna sa aking mga, ano, O, chetos tayo. titos. Introduce mo naman yung, guys, vlogger din to. Please follow Nightwalker. Mga mga guitar cover. Guitar Saka to. sa mga mga drawing. Mm, Mahilig ako mag-drawing kapag niyayaya niya ako rin, dinodrawing ko eh. mahusay mag-drawing to. Walang sawang sumusuporta to sa akin. Mahilig ako mag-drawing kapag nagyaya to, dinodrawing ko. Pare Carl, sabi ko kasi, yung bibenta nating sasakyan, na-impress yung bibili kasi sobrang linis. Oh, Kaya sabi ko sa kanila, malinis ba? pag nagbenta tayo ng used car, kailangan malinis. Oh. Kaya pakita ko sa inyo. Grabe ang linis niya to. Dahil, Pinoto detail namin yan. sa sobrang linis, Pinoto tingnan detail namin niya, yan. tingnan niya ha, Ayan, na-auto detail yan. Ayan, tingnan mo. Pwede mong isulat yung yung yan, na-auto detail. yan, sa sobrang linis.
Panalong-panalo na naman Panalo. si Parin Jojit nito. Paring Nightwalker, ganito. Magkano na ako ito, 15? 15,000K Canadian dollars. So, sabi ko kanina, isi-share ko sa inyo paano natin i-check yung sasakyan. Ganda ng tripod mo. Yun. Paano Nightwalker, kumusta ka trabaho? Ayos lang. Ayos lang naman. Kakauwi lang ka din ng konti. Medyo Baka si Mare, hindi ka pa tapos sa ginagawa mo, pagalitan tayo ha. kaya mo yun. Sabi nga, sayang ang dato. Kaya sabi ko pa rin, tayo matapang. Isang sabi ng misis natin, sunod tayo. Di ba? Hindi mo pwede sabi Kahit niya. sino pa bumungad sa pintuan eh. Gusto ko mangusumi muna siya bago ano. Kaya ka ba? Hindi nagpi-play. Okay, yan. Ano sabi mo? Sabi ko, itong si Mrs. kapag nagutos, bibisitin ko muna bago ako. Guys, malaki katawan nito, pero pagka mga commander namin yung Hindi pwede sa akin yun. magsalita eh. Wala. Kaya nga black belt yun. Black belter pa to. Isasabi lang ng mga commander nito, ay, balat agad siya ng talong eh. Sayang ang pagiging black belt kung hindi mo gagamitin. Ang dami kong dinaanan eh. Ito yung sasakyan na sinasabi ko sa inyo. Grand Cherokee, Jeep. Ganda pa nito guys. Parang Nightwalker, come here. Kasi na-share ko sa kanila kung paano tayo bibili ng mga used car. So, base sa yung idea. Kasi ikaw, brand new yung sasakyan mo, di ba? Sa akin used. May idea ka ba na maidagdag para may share? Kasi sabi ko sa kanila, ituturo ko sa kanila yung mga dapat i-check sa sasakyan. Eh kung wala naman akong alam sa sasakyan eh. Brand new kasi yung akin. Hindi naman ako katulad mo na ano, mga kalikot. So, Galing ka sa sasakyan. ito, used car. Pero ipakita ko pa rin sa inyo kung paano natin i-check yung used car. Ito yung sasakyan na sinasabi kong bibili nung guy. Napakaganda pa nito ng makina. Pakita ko sa inyo yung makina. Unang tinitingnan kasi namin dito, kilometer. Tara, tingnan natin. Let's go! Sorry, hindi ko may papakita sa inyo one by one tamang pag-check ng sasakyan kasi nag-full memory na yung aking memory card. Napag-desisyon na namin ni paring Nightwalker, napaliguan namin yung sasakyan. Kasi nakakahiya naman po sa bibili. Kita nyo naman kung gaano kalinis, di ba? Ang linis! Punta muna kami ngayon sa Carmas. Samahan nyo kami. Tara, let's go! Parang Nightwalker, kumusta naman ang trabaho mo ngayon? Pagod? Wala. Sabagay, wala naman trabaho, hindi pagod. Kaya ayos lang. Ayos Guys, lang. nung nakaraan nakapag-vlog nga ako, worth it nga ba mag part-time job dito sa Canada? Part-time job din to si Nightwalker. Can you share your experience? Anong part-time job? Full-time job. Kaya yung mga gustong pumunta rito sa Canada, mag-isip muna. Eh sila, okay na sila sa Pilipinas eh. At saka ang hirap dito pre, wala tayong pamilya rito. Kapag nagkasakit tayo, sino yung mga tatawagan natin? Tayo magpapamilya. Tayo lang, Pero yung talagang mga pamilya natin, wala. Malayo talaga. Oo, kaya kung yung mga gustong pumunta rito ay sanay silang sa isang trabaho lang, kung pupunta sila rito, dyan nila yung katawan nila para sa pangdalawang trabaho kasi hindi ka talaga makakasurvive dito kung hindi dalawang trabaho mo. Kailangan natin dito maging matatag. Tsaka bago tayo mag-decide, think twice. Oo. Tsaka wag mareklamo. Kapag mareklamo ka, yari ka, tanggal ka kagad. Nasabi ko kanina na puno ng aking memory card. Buti na lang si Nightwalker to the rescue. Kaya tuloy ang video. Tara, samahan nyo kami.